Bakit kailangan tayong mag-ingat pag tayo ay natatakot at nangangamba? Tandaan niyo po ito, dahil ang takot nakakahawa. Being afraid is contagious. Nung po minsan, nandito po ako sa palengke, naglalakad ako, may bibilin ako sa isang mall. Bigla-bigla, nakita ko yung mga tao, nagpapanik, nagtatakbuhan. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya pati din po ako, tumakbo. Lahat po kami, napunta kami sa isang lugar, nagsisiksikan yung mga tao. Medyo kumalma na itong mga tao sa pagtakbo, yung iba hinihingal. Tinanong ko, ano pong tinatakbuhan niyo? Bakit tayo tumakbo? Anong nangyari? Anong problema? Alam niyo po nangyari? Meron daw po isang tao naka-receive ng text message na dahil daw po sa pag-ulan, yung ulan na galing sa bundok ay naging baha. Yung baha nagdala daw po ng lahar. Yung lahar papunta daw po doon sa bayan ng San Fernando. Nung nabasa po ng isang tao ito, sinabihan niya yung kanyang pamilya, tara na, umalis na tayo. Nakita nila, tumakbo. Yung mga iba din naman nila naiintindihan bakit tumakbo, nakitakbo-takbo. Kaya nga, lahat ng mga tao, tignan niya po anong nangyari. Nahawa sila, hindi naman naiintindihan. Isa din akong uto-uto. Nakitakbo din ako. Di po ba? Why? Because fear is contagious. Nakakahawa ang takot. Pag minsan nakakwentuhan mo yung kaibigan mo, may nahipo ako dito sa aking dibdib na parang may bukol. Tapos agad naman sasabihan ka, hala ka, alam mo, ganyan nag-umpisa yung sakit ng kapitbahay namin. Ngayon, patay na. Ikaw naman, hindi ka na makatulog. Di po ba? Hindi ka pa man pumunta sa doktor, hindi ka pa man nagpa-check, nagpa-test. Agad-agad takot na takot ka. Nakakahawa ang takot. Nung pong bago ako mapunta dito sa aking assignment sa katedral, naririnig ko sa mga tao, yung makakasama kong pare, masungit. Kaya nga po, bago pa kami nagsama, ilang na ilang po ako. Medyo ini-snub ko po. Alam niyo po, laki ng pagsisisi ko. Bakit? Ang bait pala ng pare. Nung mga 3 taon ko na siyang nakasama, doon ko na-discover, mabait pala siya. Mabuti pala siya. Pero 1 buwan, 2 buwan, iniiwasan ko siya, hindi ko siya kinakausap. Bakit? Nahawa ako doon sa opinyon o takot ng ibang tao. Ask yourself that question. What are you afraid of? Are you afraid of because it is real? Or are you afraid of something because you have been infected by the fear of others? Totoo ba yung takot mo? O baka nahawa ka lang sa iba? Anong pinapaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo? 3 times. Do not be afraid. Huwag kayong matatakot doon sa mga naninira sa inyo. Huwag kayong matatakot doon sa gustong makasakit sa inyo. Huwag kayong matatakot sa kung ano man ang kailangan nyo, kakainin nyo. Bakit pinapaalala sa atin ng Panginoon? Huwag tayo dapat matakot. Dahil una, ang mga takot natin sa buhay, guni-guni lang natin. Marami sa ating mga takot, gawa-gawa lang ng ating mga kaisipan. Your fears are just happening in your head. They are not real. But secondly, the Lord is challenging us not to be afraid. Why? Because the most real is His presence. Ano dapat ang ating paniwalaan sa ating buhay? Yung mga gawa-gawa lang ng ating isip o yung may gawa ng ating buhay, ang Diyos? Ang tanong, pag meron tayong takot, anong kailangan nating gawin? Sabihin mo sa Diyos. When you are afraid, pray, tell it to God. Why? Because here is the good news. You cannot infect God with your fear. Hindi natin mahahawa ang Diyos sa ating takot. At ang mabuting balita pa, pagkatapos mong sinabi ang iyong takot, papalitan niya ng Diyos ng lakas ng loob. Papalitan ng Diyos ang iyong takot ng pag-asa, ng pananampalataya, ng pagmamahal. Ang mga storya sa Biblia, hindi lang basta't mga kwento yan. Ang mga kwento sa Biblia, isang paalaala yan sa atin.
kung sino ang Diyos na ating sinasamba. Sino ba ang Diyos ng iyong pinaniniwalaan? Dapat natin maalaala, dapat natin maunawaan, isa siyang malakas na Diyos. Gaano kalakas ang Diyos na ating pinananigan? Isa siyang Diyos na kaya niyang maghati ng dagat. Isa siyang Diyos na kaya niyang tumalo ng mga higante. Isa siyang Diyos na kayang magpabagsak ng isang syudad na kalaban. Isa siyang Diyos na kayang maghilom, magpagaling ng mga may sakit. Isa siyang Diyos na kayang magparami ng pagkain. Isa siyang Diyos na kayang maglakad sa ibabaw ng dagat. Isa siyang Diyos na kayang buhayin ang mga patay. Bakit tayo matatakot? Anong ating kinakatakot kung meron tayong isang matatag na pundasyon? Kung meron tayong tutulong sa ating buhay? Why are you so afraid? Because you have forgotten that we have a powerful God. Sabi nga nila, ang salita daw pong fear o takot, F-E-A-R, dalawang ibig sabihin. First, fear can mean forget everything and run. Tingnan niyo po, fear, forget everything and run. At secondly, fear can mean face everything and rise. How can you face every problem and be at peace when you know, when you remember, you have a sword and a shield? Matatakot ka ba sa utang mo kung alam mo meron kang pambayad? Hindi. Di po ba? Matatakot ka ba sa sakit mo kung alam mo meron kang gamot? Hindi. Matatakot ka bang magutom kung alam mo meron kang pagkain? Hindi. Matatakot ka ba sa baha kung alam mo ang iyong bahay ay nakatayo napakataas? Hindi. Bakit ka takot? Kasi meron kang nakaligtaan. Meron kang nakalimutan. Sino? Ang Diyos. My dear friends, let us remember the very beautiful words of Padre Pio who said, "Do not be afraid because Jesus is stronger than hell." Mas malakas ang Diyos kesa sa impyerno, kesa sa kapangyarihan ng kasamaan ng mundong ito. Sino ang mga natatakot? Sila yung mga malayo sa Diyos.